Mga kamasa ngayon, ang intention talaga ng grupo, maghahanap ng checkpoint. Kahit anong checkpoint po yan, kakausapin natin, tatanungin natin, magpapaalam tayo doon sa pinaka-head nila. Tatanungin natin ano yung intention, bakit may mga checkpoint, kung dapat bang katakutan yan ng mga riders natin at mga drivers natin. Kasi napapansin natin, pag may mga checkpoint, ang dami pa rin mga nakahinto o nakatigil na mga riders. Sana may makita po tayo, habang naglalakbay tayo sa lansangan, kung may makikita tayong checkpoint. Hello mga kamasa, yun nga kanina pag-alis natin ng San Jose, naghahanap tayo ng checkpoint. Kasi ang gusto nating linawin, dapat bang katakutan ng mga kababayan natin o ng mga rider natin o ng mga drivers natin yung mga ganitong uri ng checkpoint. Ano po, so nagpaalam tayo kay Sir Roldan ng HPG natin kung ano ba talaga yung intention ng ganitong mga checkpoint. Dapat ba talagang matakot yung mga rider natin? Kakausapin po natin si Sir, nagpaalam na rin po tayo kanina sa kanila. Ito po. Sir, ano po bang intensyon ng mga ganitong checkpoint ng inyong departamento? Bakit magkakandak tayo ng ganitong checkpoint? Gandang hapon. Umaga pa ba? Ano ng first name, sir? Dexter po. Dexter, Dexter ng Abad Norilla. Kasama na rin natin sa pag-implement ng ating Republic Act 4136, yung pagkakaroon po ng lisensya at yung pagpaparehistro. So actually ito naman po palagi natin ginagawa. Isa rin sa mandate po ng Highway Patrol, yung gawing ligtas po yung ating mga kakalsadahan sa buong Pilipinas. Yun po. Sir, ano yung masasabi nyo ngayon doon sa kinakatakutan ng mga rider natin na nambabato daw po ng mga naka-helmet, nambabasal daw po, laganap ngayon sa mga balitan din natin. Ano po yung mga ganong, ano yung magiging reaction natin sa ganon, sir? Actually, yung pong mga cases po na yan, isolated po naman. Yan, may mga report pong natatanggap tayo na kapag papablatter sa istasyon. So isolated cases lang naman po yan. Hindi po naman dapat matakot yung mga kababayan natin. Ligtas pa rin po naman yung mga highway natin. Lahat po ng range ng kaya po nating patrolyahan, pagkandak po ng checkpoint. So ginagawa po natin. Yun po, maraming salamat, sir. Thank you po ulit. Maraming salamat, sir. So mga kababayan, isa lang ang pinupunto ng ating mga kasama po sa pagpapatupad ng batas sa HPG. Walang dapat katakutan. Ano po, ang mga ganitong checkpoint po ay inilulunsad para sa ikaliligtas ng taong bayan, ng rider, ng driver po. Dito po sa Occidental Mindoro, wala po tayong dapat katakutan. Ano po, kaya sa mga kababayan nating riders dyan, sa mga kababayan nating drivers dyan, wag na wag po kayong matatakot. Pero number one, mag-secure tayo ng dapat natin i-secure bago tayo magmaneho. So, nakachempo po tayo mga kamasa ng ganitong checkpoint. Ang tagal natin hinintay itong ganitong pagkakataon kasi mahirap naman magtagpo yung mga oras namin. Kasama rin nila, sir. Sir, ano pong ibig sabihin ng mga naka-green natin? Yan po mga naka-green natin, sila po yung mga accredited po na force multipliers natin na mayroon pong memorandum of agreement po sa ating opisina. So, ang function po nila, katulong natin pag-implement po nung peace and order, information gatherings po, pagka mayroon po tayong mga event, kulang po kasi yung ating personnel. So, sila po yung ginagamit natin para po madagdagan yung ating pwersa. Sige po, sir. So buong buong Occidental, minsan ang takbo nyo buong Occidental din. Actually sa buong Pilipinas, marami po silang kasama. So sa Occidental po, yung team po nila ang kalalay natin. Opo. Pero ito ginagawa checkpoint, sir, mula San Jose, Kalintaan, sakop po natin mula Magsaysay hanggang Abra de Ilog. Yun po. Probinsya po mga kamasa, sakop nila sa Roldan ang buong Magsaysay hanggang Abra de Ilog. Ano po, so makikita nyo po ngayon na ang ginagawa nila, pinapara yung mga tricycle driver natin just to secure naman kung nararapat din talaga naman silang magmaneho or talagang may mga karampatang papeles din naman talaga. Kasi laganap nga yung mga nangyayari din minsan na kalokohan. Ano po?
So, sir, maraming salamat po ulit. Idagdag ko lang po yung pong kasi kaya po natatakot yung mga kababayan natin kasi yung iba po talagang wala pong lisensya. Yun, Wala rin pong number one, rehistro, kung may rehistro man hindi updated. Sa atin naman po, kapag nakita natin malayo pa lang, makita natin naka-helmet, kumpleto po yung accessories ng motor, sa tingin natin safe sila na gumamit ng ating lansangan, so hindi na po natin sila pinapara. O, yun po mga kamasa ha, talagang for security purpose and safety purposes po, kaya Tama. nandito po sila. Hindi po dapat katakutan. Nagiging mali po kasi yung impression natin sa mga checkpoint. Gusto ko pong i-shout out yung kaibigan ko sa Toronto, Canada, si Sir Reggie Galera. Sir, ingat kayo dyan lagi. Shout out sa iyo. Pagpalain ka pa, i-bless ka pa para at least mas marami ka pang matulungan, no? Basta sir, good health. Ingat ka palagi. Baka naman pa-subscribe, no? Pa-follow ng aming YouTube channel at saka ng aming Facebook page. Sir Reggie, ano po, pag-uwi nyo po ng Pilipinas, di kita po ulit tayo dito sa bahay nyo. Ano po, salamat po. And then babatiin ko na rin po yung ibang nagpapa-shoutout sa atin, si Jennifer San Francisco from Semirara pa po, naging estudyante rin po ng Abad Norelia ito. Si Angelo Francisco, mga dati ko pong estudyante yan. Si Sir Carlo Bike Brad, si Dong J Vlog Official, no? 8879, si Tolla Donny Aguilar to. Utol ko ito sa samahan ng Bagong Kabataan. Tol, salamat, no? Salamat sa support. And then si Apple Garcia Tarinay, kabats ko rin po ito sa Victoria National High School. Shoutout sa iyo, Brad, ano? Salamat ng marami. And then si Ma'am Shaina Moralia, ano po, salamat po sa pagsusupport sa atin. Tuloy-tuloy lang po yung ating gagawing mga vlog kahit medyo nakakapagod na at wala ng pahinga. May araw naman po na naisisingit pa, no? Sa mga hindi pa po namin na shout out, bawi po kayo sa mga susunod kasi talaga tinitignan din po namin yung mga comment ninyo, iniisa-isa rin namin para at least ma-shoutout po kayo. Salamat po ng marami.